Reach Knowledge Magazine ay magbibigay po ng free, libre, walang bayad na summer workshop. Ang tawag nila dito ay Reach Out 2015. Wow! So, that's the first? Yes, it's the first one. Wow. So, maglilibot sila sa buong Luzon, sa iba't ibang mga mall, Robinson's Malls to be more Grabe, specific. kayo na talaga, sir. Oo, magtuturo sila ng personality development, acting, photography, arts and crafts, at animation kung mahilig kayo mag-drawing. Pwede ba ako dyan? Oo naman. Wala Gusto namang sumama ka. age limit? Wala naman. Actually, kapartner nila dito ang Creative Voices at ang Voice of the Youth Network. So, kami, nila Andrew, pwede ko sumama actually, at ang mga volunteers ng Voice of the Youth Network ay part nung workshop. Oh, wow! So, magtutour din kami. Yes, so sasama parang tayo sa kanila. sinama natin yung Magtuturo tayo ng voice acting caravan. Yes. Oo, yun. So, abangan nyo po sa iba't ibang Robinson's Mall sa buong Luzon. Magsisimula po yan next week sa Robinson's Malolos, tapos sa Novaliches, sa Tarlac, Pangasinan, Isabela, at Robinson's Otis. Ayan. So, kung gusto nyo pong malaman more information, you can actually go to Facebook and i-like nyo na lang po yung Voice of the Youth, yung Youth Power Radio, sorry. At post namin doon yung details. Naman. Ayan, may dumating tayong kasama. Ingay ko na. Ayan. Fresh to, fresh. Fresh, parang yung strawberry lang, Oo, fresh. Bumati ka, bilisan mo. Hi! Ako si DJ Carla. Good morning, guys! Namiss natin sila, no? Last week wala tayo. Wala. Ikaw, oo, namiss natin namiss sila. ko pa yung lahat Hindi, Holy Week kasi ate. Dapat naman tahimik. Bet mo ba mag-ingay ng Holy Week? Bakit? Sabado pa yun, di ba? Bagay. Sabado de Gloria. Sige nga, nakakainis. Kaya kailangan tahimik. Correct. At ayun nga, kanina na po, pinutol ko yung sarili ko sinasabi. Kung meron po kayong gusto ipabate at batiin, i-congratulate sa kanilang graduation, batiin ng happy birthday, happy anniversary, or kung ano-ano pa, pwede po kayong mag-text sa amin sa DZME Text Jock at 0998-975-1368. Ulitin ko po, 0998-975-1368. At meron din po kaming landline at 861-6947. Ulitin ko po, it's 861-6947. At kung na-miss yung pagmumukha namin, pwede nyo kami makita sa internet. Oo, pwede nyo kami makita through live streaming. Sige, kaya mo yan. Push mo yan. Oo. Pasensya nyo, Practice pagod po lang. siya. Kung kalilipad niya lang po. Oo, traffic po eh. Medyo. No, you can visit us at www.radiouno.com.ph. Yes! At syempre, Oh, siya talaga yung nagsasabi ng www. Ang social. Triple W. Oo, diba? Last week, triple W. www.radiouno.com.ph. At syempre po, ang mismong programa naming Youth Power Radio ay makikita nyo rin sa social media. I-like nyo po facebook.com/Youth Power Radio at i-follow nyo kami ng slight lang. Mahilang follow lang. Ayan, sa twitter.com/Youth Power Radio. Ayan. Alam nyo ba na maraming magaganap ngayong Oo, ang dami natin. Oo, 2 million. 2 million na naman po kami ngayon sa booth kung manonood po kayo. Correct. Ayan. So, syempre, simulan na natin. Meron tayong mga guests. Actually, natutuwa ako kasi parang merong tema yung yung mga Parang may flow sa bisita ngayon. natin ngayon. Kasi, di ba kanina pinag-usapan natin yung mga workshop, Yes. ganon. Tapos marami din yung yung parang mga institutions or organizations na anong tawag dito, parang ang goal nila or ang objective nila is to provide supplemental learning. Wow, para sa talagang mga, gusto ko di yung ba, kunyari ako nag-aaral ako, di ba, estudyante ako sa school, sa normal na paaralan, di ba, paano kung gusto ko pang mapabilis or mapa-advance yung way ng pag-aaral ko. Pwede di ba ako doon? Oh, bakit naman hindi? Kahit Gusto man sino ko pwede. madali. skill yun? Wala ba shortcut? Mamaya, pag-uusap. excited Wow, ako kung baka dyan. shortcut ka. Gusto ko shortcut Oo, eh. Kasi, at saka last time kasi, meron tayong gines na from, tawag doon, Mathileo. Naalala niyo ba yun? Na parang ang Wait lang. pinag-uusapan ay Singapore Math. Ano yung Singapore Oo Math? nga, curious nga Medyo ako. curious ako doon. Sabi ko, bakit meron sa mata Singapore? Mas maganda Bakit doon. kailangan may branding sila? Oo nga. Curious ako. Hindi, Singapore Math? Ano ba to? Oo. Style ba ito? parang isa siyang way ng Or- pagtuturo ng math. Pero ngayon, meron tayong guest from an institution kung saan, hindi lang Singapore Math actually, meron silang mga iba't ibang klase ng, hindi ko alam kung tama, mamaya i-clarify natin, Sige. ng tutorial na
swak dun sa kung paano mag-aral ngayon ang batang Pilipino. Kung, di ba, may K-12, yung Wow, curriculum ng Philippines. Ganyan. Oh, actually, isang pahirap yun. Hindi naman. Pahirap talaga. Oo. May hugot Hindi, ka. medyo, hindi po ako inabot ng K-12. Luckily, oh my gosh, thank you Lord. Dahil hindi ako inabot ng K-12. Pero napansin ko na struggle nga dun sa mga student. Kasi meron akong younger sister, binabati ko ngayon, hi Kay. Ay, Meron akong hello. younger sister na nahihirapan siya sa math. Oh. Kasi nga yung math ngayon, iba na. So pag nagtatanong siya, huwag kang magtanong. Kasi ang Mainit ang ulo hirap. niya. Oo, mainit yung ulo niya. Hindi, mainit din yung ulo ng tatay ko. Kasi pag tinatanong, kasi nga ang hirap na. Ganun hindi na talaga. siya. Sobrang advanced na. Tapos na lalapit pa nga yung pagbaba ng mga minor subjects ng college sa Oo nga. high school. Kaya lalong ihirap. Kaya kailangan niya ng mga estudyante Correct. ngayon. At mabuti na lang na meron tayong mga ganitong klaseng institution na sabi ko nga kanina, makakatulong para i-supplement at parang mapadali siguro at mapa-enjoy yung pag-aaral mo ng iba't ibang subject. Kasama po natin mula sa UShin ano ba ang tawag sa kanila? UShin. Learning Center po ba ito? Ayan, si Miss Rosana Lienado. Hello po, Miss Rosana. Welcome. Good morning sa inyong lahat. Ayan. Yan. O, Dwayne. Yan. Itanong ko Ayun, na good yung morning tanong po. yan. Ayun, tatanong ko lang po, ano po yung Singaporean Singapore math? math. Singapore math. Actually, style ng pagtuturo ng math yon sa Singapore. So, bakit ba kailangan ng Singapore math? Kasi in the world, Singapore math na ngayon yung pinaka magandang math. Sa world, 'di ba, pinipila doon yung sino yung pinakamagagaling sa math sa mundo. Yes. So, laging Singapore na yung nananalo ngayon. Wow. So, siguro may na-curious, no? Oo nga Kung ano ba yung Ano ba yung tinuturo tinuturo sa kanila, sa paano ba kanila? sila mag-aaral ng math. Pero bago natin i-discuss further yung Singapore math, yun nga, UShin is a learning center or a training center. Ano po yung ibig sabihin nito? Para siyang foreign term. Oo. It's a Mandarin word. Okay. Oo, actually 2 words pala ng Mandarin yan, no? So yung U ibig sabihin excellence at saka yung Shin ibig sabihin heart or mind. Wow. Di ba parang ang ganda? So, no? ibig sabihin, UShin, excellence in heart and mind. Naman. O, diba? May bago ko natutunan ngayon. Wala lang, nagmarunong lang. Hashtag ba marunong? O, diba? Ayan. So, bakit po ito ang, anong tawag dito? Is it parang an institution or an international center that you franchise in the Philippines? Or kayo po talaga yung nag-establish nito? Partner kami sa mga taga-Singapore talaga. Yung international publications doon. Tapos, ginawa namin tong Singapore Math Center na to. Bakit niyo po siya naisipan? Ano po yung nakita nyong need in terms of education dito sa Pilipinas na parang siguro nag-fuel nung passion po ninyo or nung vision ninyo na dalin yung UShin dito sa Pilipinas? Medyo nalungkot lang ako nung nalaman ko na yung Pilipinas, 'di ba, sabi natin Singapore number Yes. 1. Number 1. Ang Pilipinas number 3 in the world. Pero in fairness pa din naman po. Fairness, Medyo talaga. shocking po yung number 3 pala Hindi tayo. ko alam yun Ako din eh. Pero merong pagkakaiba yun eh. Kasi yung Singapore, from the top, yung number 1 nga. Yung okay. Pilipinas, number 3 from the bottom. May punchline pala si Saan Ma. ba yun? Napakasama, di ba? Nakakainis. Nakakalungkot nga yan. Natuwa na ako eh. Gusto Sabi ko ko na i-post nga sa sana- Facebook eh. Parang hindi ko matanggap talaga Oo yun. nga, Hindi tama bagay naman. sa atin yun. No? Tama Pero naman. napansin ko din yun kasi nga kahit lalo na sa amin, sa mass communication, pag tinanong mo anong hate ng Actually, subject, alam mo ako, nagtataka rin, iniisip ko yun sabi ko, dahil ba ang network mo ay network ng let's say mga communication students, Yes. 'di ba? Na like ako, theater arts, ganyan. So halos lahat ng tao, siguro sabihin na nating 9 out of 10 people na makakausap ko, sasabihin nila ayaw nila ng math, mahina sila sa math, ganun lagi. Oo. So sabi ko, wala ba akong friend na engineer o wala ba akong friend na scientist or na, alam mo yan, accountant para man lang magsabi sa akin, ay naku, love na love ko ang math. Kasi honestly, wala pa akong kaibigan or nakakilala na nagsabi sa akin, na hindi nagsabi na mahina ako sa math, mahirap ang math, ganyan. Diba? So, ako parang, din. Naisip ko lang, dahil ba yun Ako sa... favorite ko yung math. Ay talaga, Ayun. ma'am. Ayan, ma'am. Halata naman po eh. Kaya yun establish ito. So, ang kumbaga, ang mga training nyo po at tutorial nyo ay nagre-revolve around Singapore math or meron pa po ba kayong ibang... Oo. Yan yung aming parang pinaka
number one na program. Pero meron pa kaming iba, like halimbawa tutorial kung ano yung assignments mo sa school, kung ano yung subjects mo sa school or topics mo sa school, tuturo sa'yo dito para mas matutunan mo. That's the second, ano. Meron pang isa, yung tinatawag namin na level up program. Yung level up program, it's the first in the world na pinagsama yung speed reading and mind mapping to learn other subjects. For example, sa tingin ng nanay mo mahina ka sa science or gusto niyang ma-improve pa yung science mo or favorite mo ang science, kung gusto mo siyang matutunan pa ng maganda, level per level, ituturo natin yan. Kaya lang, hindi yung parang lecture ko sa'yo, tuturuan kita, makikinig ka, tapos magte-test tayo, hindi ganon. Kung hindi, basahin natin yung libros using speed reading, so mabilis, Yes. diba? And then, pagkatapos nun, ima-mind map mo, i-drawing mo, gagawa ka ng graphical representation, parang picture na. So, instead namin inaalala mo, iniintindi mo yung words, naaalala mo yung picture. Pagka nagkaroon ng mga kailangan alalahanin mo yung mga subject na alala mo, ay, ano yun ganito yung pagkakadrawing ko doon, ganito yung totoo. itsura. Actually, totoo Kasi yun. mas nare-retain sa utak ng mga bata pag dinadraw. Alam mo kasi, isa nga sa mga pinag-attend akong conference nun yung Neuro ELTS. So parang we learned a little bit about neuroscience. And since 70% ng information na nakukuha ng isang tao is based sa visual. So meaning, 'di ba kaya parang sinasabi nila pag wala tayo eyesight, parang mas mahirap because that's 70% of our sensory input. So ibig sabihin, most people kung paano sila mag-alala ng mga bagay, how they retrieve information from their memory is more visual. Katulad yung sinasabi ni Ma'am Rosana na ito yun di ba? Imaginein mo kunyari parang yung sa exam, ito yun yung nandito sa baba. Di ba? Bandang kanan yun Oo, di ba ganun tayo mag-alala. So maganda yung idea nung kung i-mind map mo nga, di ba Mas ma'am? Meron kang maaalala. visual It's actually representation. how we think Halimbawa, Yes. sinabi mo, uy, merong babae doon na, let's say, merong pink elephant Yes, outside. Hindi mo naman nakita yung words na pink elephant. Tama. Kundi yung pink na elephant Yes, talaga. Sa sure. mind mo, diba? Kasi Images. think in pictures. Yes, So, tama. halimbawa, i-describe mo, let's say, for example, yung oblation ng UP. Ano yung mas maaalala mo? Yung description in words, kahit gaano kahaba pa yun? Oo O yung nga. picture na lang? Yes, totoo. Diba, maalala mo kung anong angle ba nakataas yung kamay mo? Yes. Yes. Tama. Oo. Kung Oo. gaano pa siya ka-sexy. Yun. May abs yun eh. Oo. May abs yung oblation na yun eh. Oo, So, kaya six yung pack abs na ata yun O baka pinaano lang. Nagpalay po. Ewan. So, yung, curious ako dun sa speed reading kasi naalala ko nung bata ako, mahilig ako manood ng home TV shopping. Oo, may nabibili doon yung pang speed read. Isa sa interesting thing na naano ko doon, actually dalawa, yung nagbebenta ng program about photographic memory and about speed reading. Photographic memory? As in, sabi ko ng bata ko, wow, sabi ko, siguro kung ganyan ako kagaling mag-memorize, hindi, valedictorian na. Alam mo yun. Talagang pinush mo. Hindi ma'am, wala pa akong pera. Pero, Hindi ako naman, speed reading. Pinatry sa akin yun yung speed reading, yung sa gitna ka lang titingin. So may technique. Meron ganon. Ang sabi po sa akin, titingin ka lang sa gitna and then kada pass mo dun sa bawat line, kailangan nakita mo na from left to right. O, di ba? Pang one line pa lang, tinapon ko na yung libro. Ganun. So kayo, ma'am, Practice kasi lang yun. Ayun Pero nga po, ang parang ganda, ang ang hirap. bilis. Oo, ang daming techniques to speed read. Pero biro mo yun, makakasave ka ng more than half. actually, totoo. Oo, time, actually. Diba? Sayang, di ba? Imbes na marami ka nang nabasa, marami ka nang nagawa out of, Tama. babasahin mo pa ng Super. tagal-tagal. Tama. Malay mo sa isang mo lang, para ka lang Oo. naligo, nakapagbasa ka na ng Oo, isang di ba? Ang galing. Di ba, mga Hindi, at saka hindi importante talaga yung how fast Yung how fast and if you understood. Tama. Ayun. Yun nga yung tatanong ko actually. Yun yung the best doon. So, speed reading is all about parang, kumbaga, Reading and yung understanding. comprehension. Yeah, yun. Okay, tama. Tapos, ano po yung sa level up program niyo po? So, you combine mind mapping and speed reading. Pero you teach yung two skills na yon then parang as a class or parang paano po yun? Laging groups of 5 kami. Groups of 5. Okay. Oo. So, tuturuan sila. Halimbawa, sabihin nila, English na lang ang history. Ayun. Naku, ang sarap nun, di ba? Naku. History na siya. History, sige po, uwi na po. Mind map mo. Tapos yung mind mapping, you create a story. Pero in a Yes. paper. Or halimbawa, chemistry, kaya mo yung i-mind map yung buong kakapal na libro. Yes. Chemistry. Kaya mo siya i-mind map in one page lang.
Imagine that, makakaya mo doon. Maganda yun, no? At saka, I think isa sa mga malaking benefit nung ganong klaseng konsepto ng pag-aaral is that it makes learning enjoyable for the student. Truth. Kasi ako, like katulad na sinasabi ni Ma'am, history. Ako before, lalo na pag mag-e-exam, dread ko yung idea na, shucks, ito na naman, so kailangan kong i-memorize yung mga dates, i-memorize yung mga pangalan. Pero, lalo na pag actually, history, yung pangalan ng namatay, kailan siya namatay, saan siya Correct. namatay, saan siya binara. Ano ba? Pero ito ang catch. You will actually parang remember all those information better if you naka-picture. understand. Yes. At If saka, parang comics siya, nagawa ko. parang may yeah. correct. At kung may kwento siya in your mind versus yung simpleng minemorize mo lang yung mga facts and figures, di ba? Mas maalala mo, halimbawa, nandito sa bandang right yun, colored. Kasi dapat colored correct. Color red yun, ang pinangsulat ko doon. So kaya pala colored to. Ma'am, pwede ba kami mag-scholar? Oo nga po. Ganun lang. Simpleng-simple. Oo nga, nakakatuwa. So, sino po ang mga target market, sabihin na natin, ng Yushin? Yung K-12 students. K-12 students talaga. Okay. So hanggang high school yan pwede. Hanggang Lalo na grade. kung halimbawa nag-aaral sila biology o di ba? Hindi ba kailangan nila ng speed reading or mind map? And sa science, kasi yung Pilipinas nagshi-shift na siya to Singapore math. Hindi lang natin tinatawag na Singapore math kasi hello. Oo, kasi Hindi natin pwede. ang pangit naman na doon natin ginuhin. Actually, yung Singapore mismo, hindi naman nila tinatawag na Singapore math yung math nila. Math lang. So sa atin, Sa bagay, math oo. Sadyang iba lang talaga yung way of teaching It's just nila. that sa Singapore kasi ganun sila Oo. magturo. Oo, nung una nga nagpunta ako Singapore, sabi ko, pati yung Singapore math nyo, ano yung Singapore math? Sabi nila. sabi ko, yung gano'n. Oh, we just call it math. Sabi nila. Oo nga, sa bagay. Sa bagay nga, Oo. kung nasa Singapore ka, wala na ba ibang math eh. Yun na yun. Oo, pero sobrang hirap pala nung math nila. As in, yung mga estudyante naming 4th year high school, nung pinakuha ko ng test, bumagsak sa 4th year. Oh Bumagsak my sa pang gosh. 3rd year na materials. Hala. Bumagsak sa 2nd year na Ayun grade na. 6 ang inabot nila. So alam mo na kung ano ngayon yung Singapore math. So, ibig sabihin, ang hirap niya, di ba? Napalunok Eh ako. ngayon, nag-shift ang Pilipinas doon. Ano ba yung kaibahan? Kasi meron siyang spiral. So, ano ibig sabihin ng spiral? Halimbawa, dito, halimbawa, grade 1 ka, halimbawa, plus. Pagkatas mo ng plus, minus naman ang tuturo sa'yo. Yes. Kakalimutan mo Okay. muna yung plus. Tapos, oo nga. multiplication naman. Tapos, kakalimutan mo muna yung minus and ano. Oo nga, tama. Pero doon, pagkatapos mo ng, let's say, halimbawa, sa multiplication ka na, kasama doon sa question, yung minus at saka yung plus. Oh, in high school, sa atin, di ba, arithmetic muna. Tama, Algebra oo nga. second year. Oo nga. Third year, geometry. Pagdating mo ng fourth year, nakalimutan mo na yung algebra. Eh, meron pang advanced algebra. Tama, totoo yan. It's so unfair. Oo, tapos meron pang statistics, tapos meron pang, Correct. ano ba? Oo, di ba? Nag-practice ka ng katakot-takot ng algebra. Tapos Mga- pagdating mo ng fourth year, teka muna kasi utak ko na, Oo. geometry na eh, di ba? Hindi so katawa na ako. Teka, buffering. So, nakalimutan anong nangyari? mo na yung basics. Ang ginagawa dito ang ganda nitong Singapore math, kasi pagdating mo ng fourth year, lahat yun inaaral mo. First year muna, inaral mo na silang lahat. Yes. Kumbaga, a little bit of Oo, tapos everything. Yes. mababaw lang. Tapos pahirap Tama. lang ng pahirap. Pero nandun na lahat. Ah. Paunti-unti, dumadagdag, pahirap ng pahirap. Di ba? Dito kasi sa atin, O isang bagsak pagka-graduate yung mo, turo. sobrang master mo Correct, na. Hindi tama. yung pagdating natin, naalala mo pa ba yung jom mo ngayon? Oo. O, di ba nag-jom ka ng... Ay, naku. Ate Ada, John. Statistics, ate. Pentagon, dodecagon, mga Joke. Naalala mo pa ba yung Oo nga. trigonometry? Mga polynomial. Sila naaalala nila kasi every year na naaaral nila, hindi yung iniiwanan. O mas maganda ba? Hindi. Mas maganda. Mas maganda kasi Oo, dito sa atin sa diba? Pilipinas, I remember isang bagsak eh. At saka ano nga, mas ako talaga para sa akin kasi when it comes to learning, yun naman talagang importante doon na na-appreciate at naiintindihan siya ng bata. Kasi doon mas magme-make sense. Kaya ka nag-aaral, di ba? Yung hindi natin masasabi na na parang, ito mga pinag-aaralan ko, hindi ko naman magagamit to sa buhay. Oo. Ito magagamit nila. Exactly. Kasi very practical yung math ng Singapore. Ayun. Talagang very useful sa real life. Ayun naman. Kasi alam nyo, eto bilang isang tao na nagtrabaho na for basta for many years, actually after school, hindi naman kasi totoo na hindi mo magagamit, lalo na ang math.
Actually, kasi hindi naman po yung formula yan eh. Kaya nga tayo may calculator eh. Kasi hindi natin kailangan memorize ng mga square root, ang divided by whatever. Oo. Mga, Truth. ang nakukuha natin sa math is yung logical thinking, yung analytical thinking. Doon natin siya natututunan na para if train A travels at, di ba, at the speed of Oo. ganito, ganyan. Grabe Alam yun, mo, no? Oh, at what point will they meet? Oh, alam nga mas may yung Santolan Station. Oo, Hindi ka pwede naman- yun. Eh, di ba? So parang doon natin natututunan yung yung logical thinking talaga sa math. Kasi Alam mo sabi nga, sa yun nga sa Singapore, pwede silang gumamit ng calculator. Dito hindi. Kasi sa kanila baliwala na yun. hindi, eh. oo, tama. Oo. Actually, totoo Diba? yun. Ang importante how you understood Yung the problem. yung Yes. And formula. then how you, yes. Dito kasi sa atin, answer. brutal yung mga prof eh. No calculator, find the square root of... Hindi pa siya, Oo. hindi pa perfect square. Oo. Ayun. Yun Ang nga. galing talaga ng Singapore math. Alam mo nung na ipwesto si Brother Armin sa DepEd para ako nanalo ng Loto. Loto. Sobrang saya ko talaga, parang nag-uumapaw. Ganon. Supported talaga na. Kasi alam ko, he will correct, he will improve our educational system. Oh yan, di ba? Ang ganda-ganda na K-12. Tayo na lang one of the 3 in the Oh, world last 3. na hindi naka-K-12, napaka-local natin. Oo nga. Tapos, ngayon, nakuha niya yung Singapore math. Diba? Wow, ang ganda-ganda. Tsaka lalo na, di ba, usapin nga ng ASEAN integration. So, Yes. dapat talaga, nandun na tayo sa point na lume-level up na tayo in a sense na nagiging ka-level na natin or nagiging competitive na rin tayo when it truth. comes to education, hindi ba? Na para kung ano yung, kunyari, pag sinabi kong grade 4 ako dito, pag lumipat ako sa ibang ASEAN country, for example, grade 4 pa rin ang level ko. hindi pwede yung sabihin, bababa ay, ka ng sorry, isa." kasi yung, pag Kulang grade 1 yan. yung math ko, di ba? Oo, talagang ang ganda talaga ng preparation natin ngayon. Kasi dapat, hindi na tayo parang feeling natin, pang Pilipinas lang kami. Kasi ang dali na mag-email, ang dali na mag-Skype, mag-interview ka anytime for work abroad, diba? Yes. So, citizens of the world na tayo. Dapat Yun. we have to be Yun. prepared. Gusto ko diba? yun. For the world. We have to Yes. be at par. Tama. Diba? Naman. So this Yushin will help children to be at par with the world's best. True. Talaga, pagka nakagraduate sila, pag nagstay sila ng matagal dito, plus our new educational system, wow, we are ready for the world. Yun. Wow, yun. Do you want your children to be ready for the world? Kayong tatlo. Siyempre naman. Wala pa po akong anak. Gagastusan mo ba yun? Hindi, nagkaanak ka na. Mag-i-invest Oh, ka syempre na lang. Wala naman kayo, po. mag-ipon na kayo. Yun lang. Ayun lang. So maraming salamat Miss Rosana Lianado ng Yushin. At paano po nila kayo makakontakt if they want to Okay. try out your tutorials? Maganda yung website na makita nyo rin. Nandun na rin lahat ng information. Yung website na lang namin para madaling maalala, www.getyushin.com. Yun. Getyushin.com. Kaya namin dinagdag yung get para alam nila in English din to. Yes. Kasi baka Yes. kala nila hindi di Oo ba? nga. Kasi Yes. very Chinese yung word. Tama. Kaya lang naman pang Tama Singapore math talaga siya. Tapos ang ganda naman ng meaning, bagay na bagay. Ayun. Tapos meron rin kaming FB Wow. and Twitter, of course. Get Yushin pa rin. Okay. Yan. Tapos yung telephone number namin, 709-1386. Kaya wala po pa kaming pasok ngayon. Pero yung bigla tumawag. Tapos ano na lang, cellphone number para mabalikan namin kayo, 0905. Sana nasusulat nyo, no? Ma-memorize nyo kaya to. Di bale, kung meron kayong mind mapping skills. Yeah. Wow. Yeah, ayun. Ayun. Gusto ko yung Gusto ko yung ang ganda ng segue niya doon sa mind mapping. Na-justify. So, 0905-211-1080. 1080. Diba? Ayun. 211-1080. 0905-211-1080. Tapos po, ang main office namin is nasa Katipunan. Ah, Sa yun. Quezon Pero City. meron na po kaming na franchise sa Cavite, sa Quezon, at saka sa Congressional Avenue. Quezon, province. Province. Ah, okay. Oo. Wow. Tapos, meron pa pong mga magbubukas na iba pang franchise. Maganda po itong na to. I can promise you, tataya ko yung pangalan ko dito. Ayun naman. Yun. Ganun talaga ka-promising. Ganun siya kaganda. Correct. Ayan. So, www.getyushin.com or di kaya Get Yushin sa Facebook at sa Twitter. Hanapin niyo po doon kung gusto niyo pong malaman kung paano po mag-enroll ang inyong mga anak. Or di kaya kung gusto niyo mag-franchise, hindi ba po, ng Yushin School dito sa Pilipinas. Napakaganda. Alam mo, bagay na bagay ito sa mga bagong graduates. Regalo Ayun. sa kanila ng parents nila. Kung gusto Ay, nila. why not? Tama naman. Ayun. Thank you, Ms. Rosana. Before we let you Yan. go, baka may gusto kayong batiin. Pinabati ko kayo. Ang gagaling nyo!
Thank ba you so yan? much. Tsaka hi to Pacholo. Ayan. Ang Ayan. gagaling nitong mga traineen mo, sobra. Mag-enroll na rin ako. Ayan, nakakatuwa naman. Thank you, Miss Rosana Lianado ng Thank you, Sushi. ma'am. Ayan, si ma'am may lakad pa at Thank you, ma'am. magpa-panel pa siya sa thesis. Ayan, so oras po natin sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Huwag po kayong aalas dahil magbabalik pa po ang Youth Power Radio. Diyan lang kayo. God's Spirit, like water, finds its way into every corner of creation. This is the inspiration of the link of faith and God's awesome power. So we live in fullness as long as we have faith in Him. Walk in faith. One inspirational talk, conversation with people who have maintained their strength that they endure their trials of imperfection. Walk in faith. Into the light, we saw the wisdom of His words, and through our faith, we hear the whispers of His love. Walk in faith. Programa na magbibigay ng tunay na kahulugan ng ating pagiging Kristiyano, ng ating pananampalataya at ng pagkilala sa ating pagiging nilikha ng Diyos. Walk in faith. Makinig at maging tunay na nilikha ng Diyos tuwing Sabado alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa ang bagong DZME 1530 ang Radyo Uno. Walk in faith. Usapang Sports, mga naglalakihang sports events of the week. Ating tatalakayin. Alamin natin ang mga buhay ng mga dating sikat na mga sports personalities. Saan na sila ngayon? At ano na ang kanilang ginagawa? Usapang Sports, mga behind-the-scenes sports commentaries and analysis. Mga issue't balita sa mundo ng palakasan. Ating pag-uusapan. Usapang Sports. Tuwing Sabado, alas 7 hanggang alas 8:30 ng gabi. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa ang bagong DZME 1530 ang Radyo Uno. Being independent is very challenging, yet it is fun and fulfilling. Ihanda ang sarili sa tunay na mundo kasama ang Radyo Uno. It's Independence 101 dito lamang sa Stepping Out of the Family. Ang programang para sa mga kabataang nais matutong tumayo sa sariling mga paa at magsikap sa labas ng pamilya. Stepping Out of the Family. Tuwing Linggo ng umaga, alas 9:30 hanggang alas 11 ng umaga. Stepping Out of the Family. Magsimula ka dito lamang sa himpilang kakampi ng masa ang bagong DZME 1530 ang Radyo Uno. Capital Broadcasting Center, DZME 1530 ang Radyo Uno. Kayo ay nakikinig sa Youth Power Radio. Dito lang sa DZME 1530. Youth Power Radio, bida ka dito! Ito ang show mo, Youth Power Radio. You're tuned in to Youth Power Radio. This is your show. Be empowered, Youth Power Radio. May power ka dito, Youth Power Radio. Calling all students. The class is now on air. Youth Power Radio. Youth Power Radio. Are you a mass communication, broadcasting, or journalism student? O mahilig ka bang makipagbalitaktakan o balitaan? Here's your chance to be the next radio personality. Don't just listen. Join Youth Power Radio. Let your school be a part of our show. Represent your college. Be a campus reporter, a radio drama artist, or a broadcaster. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Dito yan sa DZME 1530 ang Radyo Uno. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Powered by Voice of the Youth Network. And Creative Voices Production. You're listening to Youth Power Radio on DZME
1530 kilohertz, powered by Voice of the Youth Network. Ayan, pag wala si Andrew, cooking show muna tayo. Simmer for 10 minutes. Ganun. Ayan, welcome back po sa Youth Power Radio. Kayo ay nakikinig pa rin dito sa DZME 1530, ang bagong Radyo 1. Ang oras po natin ay... ano ba to? 11. Sandali lang, kaya ko to. Sige. 13 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ang galing! Ayan, 14 na. Pinapractice ko talaga, nga lumipas agad yung oras. Nakakainis. At ito, alam nyo ba, Dwayne, Hindi ko pa alam. Ayan. Meron tayong kasama ngayon. Medyo na-miss natin to. Tagal natin siya hindi nakapiling. Ayan. Kasi meron tayong segment kung saan tinuturuan natin ang mga kabataan, ini-inspire at ina-empower natin sila na gamitin ang social media to their advantage. Naman. Diba? At syempre, kasama natin na nag-iisang napakaganda, napakabait, at syempre love na love natin si Ate Grace Bondan Nicolas dahil nagbabalik ang segment nating Social Grace. Hi, Yes, Ate Grace! napakaganda namang introduction We yan. miss you! Yes, I know. I miss you too. Well, magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po, of course, sa DCME 1530. At narito po ulit tayo. This is Engineer Grace Bondan Nicolas for Social Grace. And actually, this is every Saturdays from 10:30 to 12 o'clock. And of course, this afternoon, don't forget also, ayan, advance na, that I'm going to have another show for Let's Talk About Career here only at DCME 1530 for para naman sa career sa ating mga listeners na gustong matuto kung ano bang karera ang gusto nila sa future. But today, actually, it's very important and it's very special for me because we're going to have an event this coming July 26, 2015. Actually, this is our 4th year under Tag Media and Public Relations that we're organizing events for social media, digital marketing, and ngayon naman, ang ating target dito ay para sa corporate. So we invited a lot of influential speakers. We're going to have actually 20 this time. Wow, ang dami. Yes, actually from the 20, mahati yan sa 4 panels. And don't forget also that our venue will be at SMX Aura in Taguig, yung bagong-bagong mall. Bago Yes, talaga. na napakaganda. Ayan. At sana mahit natin yung 1,000 attendees and 30 corporate companies to join the event, to showcase and expose their products and services. So, sino-sino ba itong ating mga speakers? Ayan. Sige, basahin mo, balita DJ ko, Dwayne. nandyan daw si Sir Choi. Of course, for 4 years actually, DJ Dwayne, kasama natin si Pocholo de Leon Gonzalez. And actually, from those 3 years, talaga namang siya yung number 1 and top speaker. At talaga namang standing ovation. Kaya hindi natin pwedeng kalimutan si Choi. Yes. So yun, the speakers are to follow. Constantine Roberts is the managing director of Zalora in the Philippines. So Dr. Donald Lim is the chief digital officer of ABS-CBN. Richard Upton is the president of John Robert Powers. Janet Toral is the CEO of Digital Club Filipino. Rebecca Bustamante is the president of Charles Associate. Mr. Michael Yao, the managing director of Elbram System Group. Chinky Tan is the famous motivational speaker. Carlos Sildran is the famous tour guide of the Philippines. Robert Yupanco, the president of Yupanco Group Companies. Tanya Liana, currently the business strategist director of sales and marketing of Victoria Court and the general manager of Hotel La Corona de Lipa. Camille Montejo, the CEO of NW Steel Technologies. And of course, Mr. Pocholo de Leon Gonzalez, the CEO of Creative Voices Productions. And James Jimenez is the director of spokesman of Philippine Commission on Election or COMELEC. And Asia Digital Marketing
That's all the speakers actually. No, actually, DJ Dwayne, you only mentioned 13. We're going to have 20 and hindi updated yung nabasa mo. So Ayan. right now, yes, So sorry po. right now, actually, we have a confirmed speakers again. We have Christian Melquiades, the general manager of Viber. Gumagamit ka ba ng Viber? Naman. Yes, and another one, we have Earl Valencia, the head of corporate development and innovation for Smart Communications. Wow. Of course, they're gonna be with us. And also, I think hindi mo yata nabanggit si Lloyd Luna. Itong kabady-body ni Pocholo de Leon Gonzalez na isa rin sa tinuturing nating kaibigan at talaga namang pinapalakpakan for every events that we organize. Talagang standing ovation. But actually, it's not really about the speakers then. It's about kung anong pag-uusapan, of course. We are going to have 20 speakers, right? And then from that 20, we're going to have different panels. So, 4 na panels. So, for every panel, meron tayong 5 speakers. Okay. And from that 5 speakers, may isang moderator. Alright. Ayan. So, para ma-discuss naman lahat. And ito yung mga discussion points actually. The digital economy of the Philippines. Since right now, we are into ASEAN integration. Nagsimula na yan ngayong January 2015. So, ano ba yung mga kailangan natin paghandaan, especially about digital marketing or online marketing? Of course, competition. Kasi ino-open na natin ngayon 10 countries yan sa ASEAN integration. Diba? So, kung papasok sila sa Philippines, ano yung dapat natin paghandaan with regards to digital marketing o online marketing? Kasi yung competition, tataas. It's free right now. The trades, everything. Lalo na pag internet and social media. Yes. Everything is free. And don't forget, with this event kasi, ang target natin dito is not really the Philippines lang. That's why, before kasi, it's supposed to be, the title of this event is Asia Blogging Summit or Asia Social Media Summit. But we changed it. Let's make it bigger this time. We made it Digital Marketing Expo. Diba? So we're expecting also. Lumaki na talaga siya. It's like this. Since we're now open, we're already in ASEAN integration, let's level up this time. When we mention about digital marketing, it's about global. When you post something, everyone in the world, everywhere, can read it. You can reach it. That's true. In the Philippines, actually, we have 100,000 Filipinos already, right? And 100% have mobile phones. Don't forget also, maybe you have 2 mobile phones, right? And 30% are online. Imagine if that 30% are online, 30 million Filipinos are online. But what more? We're making it bigger this time. Asia na pag-usapan natin. Or much bigger than that. Make it global. Right? So that's why ito yung mga discussion points natin. And ano-ano ba yung discussion points? I mentioned the digital economy of the Philippines. Second, we're positioning the Philippines as a gateway from east to west and west to east. The third one is the Philippines ready to be a cashless society? Under Salora, you're not paying in cash right away. ATM. It's ATM and then sometimes it's cash on delivery. Bitcoin will be the future for me since everyone right now online nga, even the purchases, right? So maybe in the future, cashless society. But the question is, are we ready? Right? So that's another one. Then the other one is disrupting tradition and embracing innovation. Let's make it simple. Traditional marketing. We're using what? Traditional newspaper, we're using radio, flyers, radios, TV. But how about the rich? Diba? So how about innovate? Let's go to digital marketing this time. So it's also one thing to check the difference between the traditional and also the innovation that we're having right now. Then the other one, technology and entrepreneurship driving inclusive growth. And then micro multinationals, e-commerce connecting SMEs to ASEAN and beyond. Yan yung mga mapapag-usapan natin dito sa July 26 sa SMX. Okay. So, what do you think? Are you going to attend? Of course naman, ma'am. Siyempre pupunta ako dito para naman malaman ko kung ano nga ba yung upgrade sa mangyayari. And one more thing not to mention the fee, it's only 2,000. Usually with this kind of speakers, 18,000, 20,000. Because we like everyone to afford it. Diba? So, 2,000, the buffet, yung food. So, parang pang food lang yun. Diba? And don't forget that the venue is really good. It's very accessible. It's SM Aura. Wow. So, ma'am, the 2,000 is inclusive of
of everything. Wow. Diba? Registration, the food, the expo, and the conference. Wow. Usually, the conference, hiwalayan. Okay. Oo. I have so many international partners. Usually, $5,000 per registration. Wow. Yes. So, and also, I'd like to mention also, one of our partners, Asia CEO Forum and Asia CEO Awards. We're going to have a press con for the Asia CEO Awards this coming April 14 at Marriott. Don't forget that Pocholo last year was one of the finalists under Asia CEO Awards. Wow, hindi ko alam yun Yeah, and don't forget also, since we're getting bigger right now, level up tayo. Let's not just focus in the Philippines. Kasi local, they're not our competition. Our competition actually international. Yes. Yes, Para outside the level country. up tayo naman, di ba? And Yes. to think that it's online, it's global. Yes, of And course. come to think of it, it's worth 2,000 pesos, di ba po? So, It's very cheap, very affordable. nakakain with the ka kind na, of tapos speakers. nun, With oo. these speakers Yes. na mapagsama-sama mo sa isang venue, Viber, Smart, then the president Grabe of talaga. as in totally. Talagang Kaya pumunta na kayo. more knowledge. We're inviting you to go. Ma'am, kung if ever they wanna come, it's open to the public, right? It's open to the public, but right now, if you're going to take advantage about the early bird rate, it's only 1,500. Wow! So may early Uy, bird discount rate pa na yan, pala. ah. That's until May 30 or 31. I have no idea. Kung ano. Anyway, Where sa can June, they go na lang, ma'am, para malaman nila if yes, ever? you can check the website. Ay, It's- nandito ako sa website Yes, ngayon. Asia Digital Marketing Expo or www.asiadigitalmarketing.ph. So, ayan. Yes. So, punta na, diba? O, mas gusto ko na yung early bird rate, 1,500. Tapos yung Diba? 500, pang taxi mo na lang papunta doon, Oh, diba? yes. That's true. And we're expecting 1,000. So we're also inviting a lot of sponsors, partners, media Yes. partners. Of course, DCME 1530, Naman. partner na natin yan. Yeah. So, don't forget also again that this afternoon I'm going to have one more show. The guest actually one of the best organizational development guru. Wow. Number 3 actually in the world. That's Roland Sullivan. So, Oh. heard about organizational development ba? In Hindi your pa college? po, ma'am. It's my favorite actually when I was still taking my master's, organizational development. Ayan, it's Wow. really, so that's why Hoping to I'm get so it excited. next sem po ata. For your Organizational master's? communication. Ah. Hindi, ma'am. It's like a subject in FEU. In FEU. Yeah, po. Oh, okay. Alright. So, any more questions? So, ayun, ma'am. So far, wala naman na po akong questions. Sasabi nyo naman na, ma'am, kung where they will go. Kung If they have any questions. If they want to come. And then, kompleto na. Oh my gosh. Ito na lang Actually, gagawin nyo. Pumunta kayo. Yeah, and don't forget also that we mentioned only 16 speakers. We're still waiting for the confirmation of the 4 more speakers kasi our target is 20. Kasi Oh. Okay. 4 panels of 5 sets. Marami na yan, ma'am. Sa July pa naman eh. Very informative. Yeah. We just like everyone to join the event and to, learn a lot about Grab. digital marketing for the Philippines and in Asia. Yes, Okay. And it, Okay, so thank you so much. Ayan, And ma'am. again, another one this coming Saturday. I hope that I could be here again to, Yes, to naman. discuss Siyempre something naman, naman. ma'am. Online blogging naman tayo. How Ay, to wow. earn about blogging. Oh. Guys, nagbablog ba kayo? I want you to earn about it, ha? Ma'am, ako po Oo, hindi. ganun Pero ay dapat. online sell. I heard of Online it selling. na, pwede kang magkaroon ng income by online vlogging. Yeah, that's true. Actually, right now nga, as I mentioned, we discussed it already with DJ Ada that I'm already handling one company. Wow. So Okay. I'm earning from that, right? But what I'm earning outside the company about social media and blogging much bigger, like Wow. times 2. So Wow. I just like to share it to everyone also na you can earn by blogging. Wow. So, Oh, yun naman yes. pala. So, yun. So, ma'am, final words na lang for our Yes, of listeners. course, sa ating mga listeners, again, thank you so much. At don't forget, July 26 at SMX from 8 a.m. to 6 p.m. Asia Digital Marketing Expo. Ayan, ma'am. Thank you so much, Ma'am Grace. Thank you po. Thank you so much and see you again. Ayan, see you, ma'am. Okay, oras po natin, 27 oras makalipas ang alas 11. Magbabalik po kami sa Youth Power Radio. Woo!
God's Spirit, like water, finds its way into every corner of creation. This is the inspiration of the link of faith and God's awesome power. So we live in fullness as long as we have faith in Him. Walk in faith. One inspirational talk, conversation with people who have maintained their strength that they endure the trials of imperfection. Walk in faith. Into the light, we saw the wisdom of His words, and through our faith, we hear the whispers of His love. Walk in faith. Programa na magbibigay ng tunay na kahulugan ng ating pagiging Kristiyano, ng ating pananampalataya at ng pagkilala sa ating pagiging nilikha ng Diyos. Walk in faith. Makinig at maging tunay na nilikha ng Diyos tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530, ang Radyo Uno. Walk in Faith. Being independent is very challenging, yet it is fun and fulfilling. Ihanda ang sarili sa tunay na mundo kasama ang Radyo Uno. It's Independence 101 dito lamang sa Stepping Out of the Family. Ang programang para sa mga kabataang nais matutong tumayo sa sariling mga paa at magsikap sa labas ng pamilya. Stepping Out of the Family. Tuwing linggo ng umaga, alas 9:30 hanggang alas 11 ng umaga. Stepping Out of the Family. Magsimula ka dito lamang sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530, ang Radyo Uno. Capital Broadcasting Center. DZME 1530, ang Radyo Uno. Hindi lahat ng news ay bad news. Dahil sa Youth Power Radio, we inform, we inspire, we empower. Youth Power News. Youth Power News. Mga balitang para sa kabataan, hatid ng kabataan. Mga balitang nakakaganang pakinggan. Youth Power News. Calling all students. The class is now on air. Youth Power Radio. Youth Power Radio. Are you a mass communication, broadcasting, or journalism student? O mahilig ka bang makipagbalitaktakan o balitaan? Here's your chance to be the next radio personality. Don't just listen, join Youth Power Radio. Let your school be a part of our show. Represent your college. Be a campus reporter, a radio drama artist, or a broadcaster. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Dito yan sa DZME 1530, ang Radyo Uno. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Youth Power Radio. Youth Power Radio. This is your show. Powered by Voice of the Youth Network and Creative Voices Production. You're listening to Youth Power Radio on DZME 1530 kilohertz, powered by Voice of the Youth Network. Ito pala yun, simmer for 10 minutes. Ayan, nagbabalik po ang Youth Power Radio dito lang sa DZME 1530 kHz, ang bagong Radyo Uno. Oras po natin sa buong kapuluan, 32 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. At syempre, gusto ko lang pakilala ulit, ako po ang nag-iisang ate ng Voice of the Youth Network at ang ate ng lahat ng kabataan. Ako po si Ate Ada at kasama ko ang napakaganda at nagbabalik. Ay, napakaganda. Nagulat ako. Hi guys! Ako si DJ Carla. Ayan. At syempre, meron pa tayong isa pang kasama napakaganda. Grabe naman, nagulat ako. Na-insecure ako. Makapag-walk out nga. Charot! Nakakainis. Hindi kasi nga, di ba, kanina pa natin pinag-uusapan ng mga training, ang mga workshop. Usong-uso yan, lalo na ngayong summer. Yes. Pero kayo ba, mga katinig, mga kaibigan, ano ba yung mga, dahil lalo na sa mga kabataan, ngayong summer, ano ba ang gusto nyong pagkaabalahan? Meron ba kayong bagong skill na gusto matutunan?
natutunan or hobby na gustong, alam nyo na, wala lang, pag-aralan pa at pag-ibayuhin pa. Bakit hindi nyo yan sa amin i-share? I-text nyo kami sa DZME Text Jock at 0998-975-1368 or di kaya tumawag sa landline at 861-6947. Ayun. At pwede nyo kami bisitahin sa aming live streaming sa www.radio1.com.ph. Pag ako talaga nagsabi, baragan lang. Pag si Carla, www. Aba, ano yan Ba't ganon? Sige nga, papracticing. Hindi kasi ako posh Anyway, ayan. So, meron nga tayong guest ngayon at siya naman ay ang, ano ba ito ma'am? Founder? Yes, Founder ng Manila Workshops. Meron po silang napaka-interesting at napakagandang website, manilaworkshops.com. Kasama po natin ngayon si Miss Ginger Arboleda. Hi, Miss Ginger! Hi, good morning. Good morning po. Kamusta po kayo, ma'am? Kamusta Okay ang Holy naman. Week? Okay naman, masaya. Tahimik, ayan. Oh, relaxing. Ayun, buti pa kayo, ma'am. Kasi nung Holy Week ako ay nagsulat ng libro. Anyway, Wow. ayun lang. Anong tawag dito? Ano po, explain nyo naman sa amin, ma'am, kung ano po ang what Manila Workshops is all about. Okay, itong Manila Workshops, it's actually my own business. I started it in the year 2012. Okay. I thought about it kasi nung panahon na yon, employed ako sa isang corporation. So, pero I wasn't feeling na fulfilled. So, parang naghahanap ako ng ibang gagawin. Hindi ka busy, ma'am. Hindi masyado Yun. In spite of, yun nga, yung kabisihan ko during that time. Sabi ko, ano kaya pwedeng gawin na gusto ko kasi in the future magkaroon ng sariling negosyo. Kasi parang alam ko naman na lahat ng tao, yun yung gusto Yes. Diba? Parang magkaroon ng sariling negosyo. Pero ano? Yun yung laging tinatanong. So, nung time na yon, di nagsusurf-surf ako sa internet. Sabi ko, bakit ganun puro ang mamahal? Tapos, ang tatagal. Parang, hindi ko mga 3 months, mga ganyan. Diba? Parang, paano ko magli-leave? Diba? Yun yung mga iniisip ko. So, sabi ko, since magaling naman pala ako gumawa ng events, and yun yung parang, alam ko yun yung skill ko, and parang talking to people, sabi ko, ako na lang kaya magpatayo ng workshop. Para in the process, maintindihan ko rin kung paano siya ginagawa. So, nung time na yun, yung mga first few workshops ko were, kunwari, kung gusto mo maging videographer, kung gusto mo maging makeup artist, kung gusto mo maging vlogger, ganon. Kumbaga parang more recreational but how you can turn your hobby into a business. Correct. Yes, ganon siya. So, eventually, nung 2012 din, I resigned from my work after siguro running 6 workshops. Kasi I got pregnant. Well, I have my husband here. Hi, hubby. Yun. So, gusto namin mag-prepare talaga for the baby. At the same time, meron din akong pagkakabalahan on the side. Right. So sabi ko, naku, kaya ko ba to? So, nung 2013, trinay ko talaga siyang palakihin into what it is right now. So, in 2013, we had 33 workshops for the entire year. Wow! 2014, 71. And this year, parang we're pegging it at magkakaroon kami ng 100 plus workshops for Wow, this ang year. dami! Imagine mo 71 workshops. Sa isang taon, meron lang 52 weeks. So, ibig sabihin, ano po ito mga simultaneous? May mga workshops na sabay-sabay. Yes, I have a really great team. Alam ko nakikinig sila ngayon. Wow. So, hi! Yun, Good job. Good job. Sa mga Galing workshop naman. directors. Tapos, ang ginagawa ko kasi, I really handle it na parang company. So, yung mga to, they handle their own workshop series. So, to tell you about Manila Workshops then, we have different workshop series. So, meron kaming series that tackles, for example, parenting. May series kami that tackles entrepreneurship, financial workshops, workshops even. Yes, Mga nakita ko yun household dito. workshops. Ang galing. So, naka-categorize sila. Correct, yes. So, Okay. And how do you, kasi very, anong tawag dito, very diverse Yes. nung klase ng workshops na ino-offer ninyo. So, how, hindi parang, paano nyo po hinahanap or ino-organize yung mga workshops? Where do they find these people who would facilitate? Okay, we start kasi our company is really big in innovations. So gusto namin na laging may bago, laging may exciting. So every year nagpa-planning kami ng team. We come up with different topics that we want to discuss or different events na gusto namin gawin. Aside from that, that's one. Ang isa pa namin ginagawa is we partner with speakers who we find na magagaling and meron talagang parang
they could do something, they could contribute something sa audience, whatever audience that is. Kasi marami nga kaming mga niche or parang iba-ibang target market. So, yun. So, may natatanggap kaming mga emails from possible partners. Right. Ganon. So, that's another way in which nagkakaroon kami ng mga workshops. Is there a process for you to actually choose partners? Kasi diba, when it comes to entrepreneurship, diba, parang you choose din eh. Hindi naman siya yung parang tanggap ka lang ng tanggap, diba? Parang course. gano'n. So, yun, yung mga workshop directors ko, they normally ask for a video. Kunwari, kung gusto mo magturo, kunwari, Miss Ada, yun, hihingi kami ng video na ikaw nagtuturo. Of course, we see then yung experience nila. Pero sometimes, kasi may mga topics naman na hindi naman kailangan ng certification or whatever. For example, mga skill. Yeah, yung mga arts and crafts, diba? So, hindi man naman, okay, nasa yung certification mo for calligraphy. Something like that. May diba? masters ka ba sa knitting? So, yun. We just see kung passionate ang person. That's very important sa amin eh. Kung makikita namin yung passion ng isang tao who goes into this, who does these kinds of things, yun, we are willing to partner with them. And talagang may vision dapat for ano yung gusto nila for themselves din. Okay. And then, kasi na-curious lang ako because your company is named Manila Workshops. Yes. That, is it just within Metro Manila or are you nationwide na? May story kasi yung Manila Workshops na yun. But to answer your question muna, right now, we're in Metro Manila pa lang. Okay. But we are developing this year workshops in different areas. So, we're going to Bacolod. Pupunta kami ng Bacolod this June for an Entrepreneurship 101 and a Financial 101 workshop. Okay. Tapos meron na kaming, we're planning some in Laguna and meron din kaming webinars. Uy! So, pwede kang tumawag. Really? Para sa mga busy. Marami nga busy. Yung ayaw umalis. Ayaw mag-commute. Work or whatever. So, pwede kayong mag-call in lang and yun, pwede kayong makinig. Usually, yung mga webinars, 2 hours lang yan at the most. Yeah. Okay. Kasi syempre, tagal naman kung 3 hours ka na. Opo, 4 hours, 5 hours. True. So, So you offer yung as in webinar event talaga siya, hindi yung parang to listen into the to a live conference happening. Hindi naman gano'n. Actually gano'n, to listen into a live conference. So makikita nyo, maririnig nyo yung speaker, makikita mo yung slides, kung gusto magpakita ng mukha yung speaker, pwede rin. So gano'n. So may mga gano'n klaseng workshops na ngayon. Yung Manila Workshops, kaya naman siya Manila because I'm also a blogger. Amin yung Manila Reviews, Manila Fitness. So nung 2008, nung gano'n na, we established that. We really wanted to build a brand na puro Manila. Okay. That's why Manila Workshop siya. Tama. O di bakit na yun? Manila Workshops goes to Bacolod. Di naman sabi ba? Pwede yun. Correct. Very interesting. Pero ikaw, ma'am, yung sabihin na nating passion mo for event organizing, how did it start? Okay, I used to be with an ad agency kasi. So, alam mo naman na yung pag-account executive ka, marami project manager ka rin and stuff. So, dun talaga nagsimula. But ever since bata ako, entrepreneur na talaga ako. Mahilig ako magbenta ng kung ano-ano. Okay. So, ganun. Dun, actually, yung love ko for starting my own or sabihin na nating entrepreneurship or starting my own business started nung bata talaga ako. Kasi I really looked up to my dad. And a lot of yung mga kabataan ngayon, gusto nila maging kung ano. Well, some of them gusto talaga nila maging kung ano yung gusto yung parents nila. But right now nga, you'll see na parang yung shift has been really yung parents din encouraging them kung ano ba talaga yung gusto nila, ano yung passion nila, kung ano yung gusto nilang gawin. So, and siguro, kaya din mas marami ng mga bata ngayon na into, di ba marami tayo nakikita ng mga bata na kumakanta, na nagsasayaw, yung mga ganyan. Kasi yung generation ngayon na kabataan, parang supportive na yung parents nila to. Sige anak, yan ang gusto mo, go, correct, di ba? Ganun. So, ganun din kami sa Manila Workshop. Supportive kami of that. So, kung ano yung hindi nila matutunan sa school, for example, we have this partnership with School of Fashion and Arts for this summer. So, marami kaming workshop. Like yan, bag design, production, fashion styling, yung mga ganyan. Tapos so, basic hair, yung mga hairstyling. So, yung mga hindi mo matututunan talaga from school at this stage for teens or for kids or even for adults, yung mga parang,
alam mo, gusto ko talaga maging makeup artist pero hindi ko alam. Or nail art, di ba? Yung mga ganun. Yung mga ganun kasi, we support that. So, yun yung makikita nila sa site namin na every so often, we come up with new workshops like these things to help you start your own business or to find out what you want to do in the future. Nakakatuwa. At saka, Dwayne, ito na siguro yung sagot sa tanong mo kanina kasi sabi ni Dwayne kanina, bakit ganun, no? Pagka summer, yung mga workshop is all about parang performing arts. Hindi ba? O, ito sila meron, bag design. O, bag mga design. arts. O, di ba? So, kumbaga, nakakatuwa din kasi, yun nga, it's not just about yung mga tao na, paano kung hindi ko naman talaga hilig kumanta, sumayaw, umarte. Di ba? Kahit anong pilit ko sa sarili ko, wala nun sa dugo ko eh. Pero mahilig ako magkalikot-kalikot ng mga ganito, di ba? Itong Design for Kids na to, yung with School of Fashion and Arts, ano siya, like, may session siya on interior design and fashion design. So, ganun siya, bata pa lang. Pwede ka na mag-ganon. Like, na-involve na sila. Yung nagtuturo, estudyante rin ba? Or, iba-iba kasi yung teachers. Mga experts talaga sa industry. Experts talaga in the Oo. industry. Pero of course, meron din kami mga workshops, yung mga arts pa rin. Pero we make it a point na kakaiba siya than the normal, mga ganyan. Like, we have this craft buffet sa McKinley, Tuscany naman siya, na iba-iba yung pwede nilang gawin. Okay. Like, gagawa ka ng Craft tote buffet. bag, gagawa ka ng rubber stamps, brush calligraphy, and doodling. So, iba-iba. Pwede sila Mamili mamili. ka. Correct. Oo. Parang kung ano yung nabivisualize mo, pwede mong gawin through art. Yes. Okay Ganun naman. siya. Ako, last question ka na lang, Miss Ginger. What about conferences? Kasi we've been talking about workshops kanina pa. And I could envision na when you say workshops, ito yung mga, kunyari, mga 50 students, for example, in an event. Tapos talagang intensive na hindi lang puro lecture, hindi lang puro PowerPoint, syempre hands-on yan. Correct, Halos yes. lahat ng mga Kasi ano, puro diba? art eh. Oo. Do you have conferences then? Yes, we started with the homeschooling conference noong 2012 and the work at home conference. Ah, okay. Parang expo. So, sa mga mommies, usually yan. Yes. Pero ngayon, nakikita namin pati yung male segment of the population, gusto nila matutong paano ba magtrabaho Work from work. home. Okay, Yes, paano ba yeah. mag-work from home. So, this year, we're doing that. With that, we also have Road to Retail, yung mga gusto mag-start magnegosyo. Yes. Yung mga Instagram, di ba marami kang makikitang Yes, nagbebenta. tama. So yun, that's Road to Retail. Meron din kaming mga conferences like, ano pa ba? Yung freelancers. So Yes. magkakaroon kami nun this year. So meron Meron din. din. Okay. Pero iilan lang. Kasi we really concentrate on small workshops workshops. talaga. Oo, Okay. and very intimate. Tama naman. At saka yun nga, mas nakakatuwa kasi may mga organizations at businesses katulad ng Manila Workshop that support people to advance their learning in a different way. Kasi diba usually parang pag ganyan, maghahanap, saan bang school pwedeng hindi ba? Yes. So, Oo. pero ngayon, kumbaga, katulad sabi ni Ma'am Ginger kanina, minsan yung mga courses dati na 2 months, 3 months, ganyan. Di ba? ganun. Ngayon, in 2 days, I could actually learn kahit yung basics lang eh. Yes. Hindi ba? oo. Because kahit na may-experience Yes, sila, kahit oo. ng Para konti malaman lang. mo if it's actually for you or not for you. Yes. Oo. Ayan, Miss Ginger, saan namin kayo pwedeng makontact or mahanap on the internet? Okay, you can visit manilaworkshops.com or you can visit my site. It's gingerarboleda.com or you can email me at ginger@manilaworkshops.com. Ayan. At meron din kayo sa Facebook? Yes, meron kami sa Facebook, Manila Workshops. Instagram, meron din. Ayan. Twitter, meron din. Lahat yan Manila Workshops talaga. Lahat yan. Ang galing nakuha nyo na talaga yung brand na. Puro Manila Workshops. Ayan. Miss Ginger, baka meron kang gustong batiin? Ano ba? Sino ba? Yung, husband ko nandito Hello naman. po. Yung family ko, sana nakikinig. Ayan. At saka yung team, nakikinig sila. Ayun. this Congratulations, morning. team. Ayan, si Miss Ginger Arboleda ng Manila Workshops. Bisitahin niyo kanilang website, manilaworkshops.com. Maraming salamat, Miss Ginger. Thank you. Ayan, we'll see more of you. Pa-partner tayo. Sinabi ko talaga on air para wala na siyang choice. Joke lang. Thank you, Miss Ginger. Nakakatuwa, Ayan. Oo nga eh. Ano ba? Gusto ko yung bag design. Pwede po ba ako doon? Bakit Ayun. hindi? Oo. Nakaka-curious, di ba? Kasi sabi ko nga kanina, yung sinasabi mo na may mga workshop na puro performing lang. Ngayon, meron na pala talagang nagtuturo na Kahit little things Oo, lang. mga diba? Oo nga arts and eh, medyo nashock ako dun sa ang sobrang cute lang. Ang maganda kasi doon is that ang premise ng Manila Workshop is, let's say for example, yun nga, mahilig ako mag-design ng mga bagay-bagay. Kunyari, ako, ginagawa ko siya for personal consumption. Wow. Nagde-design lang ako ng bag ko, ganyan. But you can actually make a business out of it. And Manila Workshops
will show you how. How? Hindi Ang galing, ba? no? Ang galing, no? Ang galing nung ano nila, Ito nung pa, idea. yung one of the things na nakita ko dun sa which is very intriguing talaga, yung ponytail, yung paano ka mag-hair design. Kasi ngayon, uso ngayon, Kaya lalo pala na pag tahimik summer. ka, nagbabrowse ka. Oo. Actually, Nagbabrowse ka na ng kanina website. pa ako sumisenyas. You talk. So, ayun, Si Carla na nanahimik, yung pala, nag-enroll na yata Oo. sa workshop, Ay, nakakalok. naka-register na po siya, o, di ba? Hindi nyo kinayang ganun kabilis, o, di ba? Kasi very interesting siya. Small things Nakakatuwa. lang. Oh, pero ito pang mas nakakatuwa, ang bilis ng oras, kasi 12 minutes na lang mag-aalas 12. Oo nga eh. Pero ayun, so ayun, speaking of performing, meron tayong kasama dito is a grand finalist of Pilipinas Got Talent. Oh, wow. Ayan. It's Hello Mr. Ruther Urquia. Ayan. Good morning, sir! Kumusta po? Good morning po sa milyong-milyong followers ng Voice for Voice for the of Youth Power Radio. Voice of the Youth. So ayun, si Sir Ruther ay nandito for one thing. Meron siyang pinopromote na event and parang kami din, it's a community. So yun, Sir Ruther, kamusta naman po? Ayos naman, ayos naman. Darating ko lang kaninang madaling araw galing sa Nueva Vizcaya. Wow! O, diba ang layo niya pa? Ano ginawa niyo po doon? Nag-speak kami for a youth camp. Wow! O yun, si Sir Ruther is a ventriloquist. Yeah, I'm a ventriloquist. I was the top 6 for Filipinos Got Talent Season 1. I'm with Comedy Cartel right now. Oh, wow. I was with Star Magic for 3 years. Tapos now I'm with Comedy Cartel. We do point of view stand-up comedy. Ito yun sila Team Tayag. Meron kami kasama doon writer sa Bubble Gang, si Rene Cruz Jr. Wow. Actually, nandito sila every Thursday Doon sa program ni Justin Pinion. Yung Mind Master. Tama ba? Oh, yun, Yeah, tama si ba? Mind Master. Tama. Dahil yun mga kaibigan natin. Hindi si Mind Master, si Mental Assassin. sorry. Mental assassin na pala siya Oh, ngayon. yeah. So yun, sa Sir Ruther, anong pinagkakaabalahan natin ngayon? Right now, yung we have a big thing coming yung first day ng showing ng The Avengers, yung Avengers Age of Ultron. Yes, so 22nd. Yeah, so 22nd yeah. Yes. On Wednesday, binili namin yung isang cinema doon. Wow! Oh, wow! Ikaw lang mayaman. yung isang slot lang naman. Yan, kasi we're doing, wala bang uupo dito? Well, Wala, sige po, sir. upo po kayo dyan. Pwede po kayong lumipat, sir. Yung iba, mga gusto yung observe closer para mga observers daw sila si Hoy Joy. Hoy Joy. Okay, tapos kasi ganito, explain ko muna kung ano yung Magic Caravan. Yung Yes, Magic sir. Caravan for Kids, ito ay isang concept na ipinanganak out of the awareness na kasi I've been in the magic industry for quite some time already. Been performing for kids since 1994. Wow! Wow! Tagal na. Kababangan ako pa lang doon, sir. So galing ako sa Boyoyong, yung doon galing si Jose Manalo. Boyoyong Clown. I was the youngest. Yung talagang official Boyoyong so yung nasa Channel 5 dati. I was the youngest Boyoyong dati. Mga 17 years old ako, Boyoyong ako. Tapos, na-realize ko na yung magic industry rose out from the ranks already. Kasi dati, di ba, pag sinabi, magician ka, paano yan? Ano yan? Trabaho ba yan? Sir. Laging look down ang mga magician Pag may nanliligaw na magician, sasabihin, magician yung nanliligaw sa'yo, paano ako papakainin yan? Di ba? Sir. So, tapos, eventually, slowly, God has been good to our industry. Maganda na yung level ng magic ngayon. Ngayon, pag sinabi, magician ka, wow, big time. Di ba? Kasi ang mahal na, sir. Oo, yun. Kaya ako nagbabayad talaga ako ng tax kasi baka masira. So, ang iniisip ko, how do we give back to the people? Iniisip ko yung mga bata, particularly the common Filipino children, the kids of the urban poor. Hindi na nila talaga kaya. Imagine mo kung ang daddy mo tricycle driver, paano kanya bibilhan ng magic show? Okay. Ang cheapest magic show ngayon yata 3.5. That's the cheapest. Yes, sir. That's the cheapest. For like an hour performance. It's like 15 minutes lang ata, sir. My talent fee is 5 figures for Oh, wow. For how long, sir? For 30 minutes So paano mo ko bibilhin ko minimum yung sahod mo, di ba? So yes, kaya lang, hindi ko niyayabang, sinasabi ko lang naging maganda yung reception ng community sa amin over the years, no. Medyo struggle din kasi talagang pinaghirapan namin maiangat unti-unti yung kasi with the help of organizations like the Magicians Foundation Incorporated, in which I was a president. The MAGFI.
Oh, tapos so ayun, so marami pang mga major clubs tapos ngayon iniisip ko paano kasi ano ba hihintayin ba natin sila makaipon para mapanood tayo ng live? Yes. Hindi na nila tayo mapapanood, retired na tayo. Diba? Pag nagkapera sila, event, kasi ako pedicab driver ako nung high school. Walang maniwala. I was pedicab driver back in high school. We were, riches to rags to riches kami. So parang na-bankrupt kami. So, iisip ko, paano pa to? Mapapanood pa ba tayo ng masang Pinoy? Yes. So, napansin ko merong mass wedding. Merong may mas tuli pa nga di ba? Yes. Diba? Ang daming mas kung ano-ano, di ba? Magkakapila sila, magkakabarkada, di ba? Sabay-sabay yung sabay-sabay tayo mga pre, How come we don't have mass parties, like mass birthday parties for the kids? How come we don't have that? So, sabi ko, doon sa ibang friends ko na willing, sabi ko, sige, punta tayo. Ano naman din, yung iba, hindi, although sadly, merong mga ganitong nag-i-exist, na mga kunwari, mga NGO, ganyan. Tapos, may money naman sila. Tapos, ang gagawin nila, sasabihin nila sa magician, uy, outreach program to, kunin namin kayo. Tapos, hindi sila magbabayad. Diba? Tapos, pero pagdating mo doon, ang dami mong papasalamatan na sponsors. Pero wala so, parang, ganito, di ba? Tapos, akala ko ba outreach? Tapos, sasabihin, cancer patients yung tapos, may naglagay lang doon ng 10 cancer patients. Tapos, 100 yung audience mo. So, parang, iniisip ko, hindi na-exploit yung mga small-time na artist, tapos nagagamit din yun, na-exploit din yung mga bata. So, gawin natin, gawa na lang tayo na sa atin. Sabi ko na sa friends ko, gawa tayo sa atin, para this way, we get to do what really want to do, tapos hindi tayo na-exploit, hindi rin na-exploit yung mga bata, kawawa naman. So, ang ginagawa namin, pinupuntahan talaga namin yung bata. We go to where they are, we go to the barangays, kami. Basta ang aming main goal ganito. When the Magic Caravan comes to your place, it's your birthday. Wow. Kasi birthday mo. So, bring your friends over, mag-gather tayo, tapos magpa-party tayo, tapos meron kaming feeding, meron kaming performances. So yun yung pupuntahan nitong event this upcoming kaya meron kaming event sa 22 is to raise funds for this kasi last year, kasi relatively new pa lang tong Magic Caravan for Kids. Last year, kanya-kanyang gastos lang talaga kami. Kanya-kanyang gastos talaga. So medyo nagkatuyuan din kasi talagang kanya-kanyang, ikaw na yung nagpe-perform, ikaw pa yung gagastos lahat. You're shelling out money. So, reality is, mahal po ang gamit ng mga magicians. So ang sabi ko, pinag-usapan namin, raise tayo ng funds. Sabi ko, tapos isa ito sa napagkasunduan namin. Kung manunood lang din po tayo sigurado manunood din naman tayo ng Avengers Age of Ultron. Dito na po tayo manood sa SM Mega Mall Cinema 3 sa April 22, yung 8 PM showing po nila sa Magic Caravan for Kids po yun. This is organized by Subscription Labs tsaka Hinodi Ace. Yung 500 lang yung ticket. Tapos, inclusive of what, sir? Merong mini program, mga 15-minute program. Makikita nyo kung ano talaga yung Magic Caravan, mga clips na mga actual projects namin. Tapos meron ding mini show. May live performances before the actual movie showing. Ay, yun naman pala. So, sir, where can they go? Doon na mismo sa SM Mega Mall Cinema 3. Sa Cinema 3. Tapos may tickets pa. Etong hawak ko, ito na lang yata ang available na tickets. Medyo marami, 800 seats kasi yun. Wow. So tapos ilan ba kayo, i-guest list ko kayo para free na kayo. Wow! Tapos magsama kayo ng friends para may bumili rin. Of course! Sus naman. Okay, so, pero nakakatuwa kasi yung sinasabi nga ni Sir, no? Kasi binisita ko yung poster nila na nasa Facebook. Sabi niya, dahil sa tunay na buhay, may magic. Yeah. Hindi ba? Which is tama naman kasi yun yung isa sa mga bagay na kinatutuwa natin kapag nakakanood tayo ng mga magic performance. Okay. Hindi yung idea na parang, uy, ang galing pwede pala yan. Hindi ba? So, yung mismong Magic Caravan for Kids, parang yun yung una ko naisip. Oo nga, no, pwede pala yun na kahit sino ka pa, kung birthday po, pwede mo naman maging masaya. Hindi ba? Yung mga yun nga. So, ayun. So, sir, maraming salamat. Any last words, sir? Yes, sir. Gusto ko lang po sabihin sa lahat ng kabataan na nakikinig ngayon, na totoo yun, sa tunay na buhay may magic.
doon sa ano namin sa team namin sa Magic Caravan, we have the perfect bunch of people to inspire the kids, especially the kids of the urban poor kasi meron akong kasama doon na one of the like decently paid magicians today, ang rate niya 10,000 gano'n ang rate niya. Wow. Pero dati nung elementary siya, nangangalakal lang siya para siya may baon. Okay. So, meron kaming kolektor ng basura dati, meron kaming... So, ganito sabi ko, this group, we have the stories to tell, to So inspire you give back. So, pag dumarating kami doon, ini-inspire talaga namin yung batch. Sinasabi namin, huwag niyong kalimutan na sa tunay na buhay may magic. Ano yung tunay na magic? Yung tunay na magic, yung pangarap na natutupad, yung panalangin na sinasagot, yung mga taong nagmamahal sa'yo, yan ang tunay na magic. Sabi nga ni di ba? Sabi nga ni Einstein, imagination is more powerful than reality. Wow! And magic is all about imagination. So, Yes. yun ang binibigay namin sa bata. Yes. Ayan, sir. Maraming salamat, Sir Thank you po, Ruth. sir. Ano po, pakitingnan lang po kami sa Facebook, Facebook, sir. Magic Caravan for Kids. Tapos, ang ano po namin, magiccaravan.org, ang aming website. Tapos, Yes. you can look up for me on Instagram, #Ruther, R-U-T-H-E-R, comedy. It's easier to find me there. #Ruther Comedy. Ayun. Salamat po sa lahat ng partners namin, Hinode Ace Subscription Labs, tapos sa DV Magic Shop, at saka sa inyong lahat. Maraming Thank Ayan, you. maraming Thank you, maraming sir. salamat. Thank you. So, ayan. Tapos na naman ang ating oras. Ate, dapat talaga mga 3 hours tayo dito eh. Oo nga eh. So, ayan. Wait lang. Babatiin ko muna yung tito ko na nakikinig sa Saudi Arabia. Hi, Tito Bok. Ang aga niya nagising. It's 5 o'clock there. Oh, ako naman. Actually. Ako naman, ginigreet ko yung mga people sa Fujera. Hello, hi Mami, hi Don. At si Daddy sa bahay, si Abby at si Eden. Ayan. At yung mami daw po nila, Jenelaine Dingala. Ayan, nakikinig Nasa Saudi din. O, diba? Ang layo na abot natin. Ang layo na naabot natin. Next, nasa Antarctica na tayo. Mabubuo tayo ng North voting Pole, doon. South Pole. Sa susunod paalala niyo, kukwento ko sa inyo, magkakaroon tayo ng voting Puerto Rico. Anyway, voting Puerto Rico talaga. Dahil isang minuto na lang po bago mag alas 12, hanggang doon na lang ang oras natin. Sa lahat, gusto ko lang mag-thank you, Dwayne, kasi ang bangis mo. Ang daming nagpadala para sa Dear Ate Ada segment. Kaya lang wala na po tayong oras. So, promise next week magbabasa ako ng isang letter. So, just keep them Gusto ko coming. 5 letter. Wow, 5 letters. Sige. Napaka-oo na talaga. Ayan, kaya magkarinigan po ulit tayo mga kaibigan sa susunod na Sabado, 10:30 a.m. hanggang 12 noon dito lang sa DZME 1530, ang bagong Radyo 1, kung saan naririnig ninyo ang nag-iisang lakas ng kabataan. Ito po ang Youth Power Radio! Bye! Happy weekend! Bye! Happy weekend, guys! Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. God's Spirit, like water, finds its way into every corner of creation. This is the inspiration of the link of faith and God's awesome power. So we live in fullness as long as we have faith in Him. Walk in faith. One inspirational talk, conversation with people who have maintained their strength that they endure the trials of imperfection. Walk in faith. Into the light, we saw the wisdom of His words, and through our faith, we hear the whispers of His love. Walk in faith. Programa na magbibigay ng tunay na kahulugan ng ating pagiging Kristiyano, ng ating pananampalataya at ng pagkilala sa ating pagiging nilikha ng Diyos. Walk in faith. Makinig at maging tunay na nilikha ng Diyos tuwing Sabado, alas 8:30 hanggang alas 10 ng gabi. Dito pa rin sa himbilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530, ang Radyo 1. Walk in Faith.
Being independent is very challenging, yet it is fun and fulfilling. Ihanda ang sarili sa tunay na mundo kasama ang Radyo Uno. It's Independence 101 dito lamang sa Stepping Out of the Family. Ang programang para sa mga kabataang nais matutong tumayo sa sariling mga paa at magsikap sa labas ng pamilya. Stepping Out of the Family. Tuwing linggo ng umaga, alas 9:30 hanggang alas 11 ng umaga. Stepping Out of the Family. Magsimula ka. Dito lamang sa himpilang kakampi ng masa, ang bagong DZME 1530, ang Radyo Uno. Capital Broadcasting Center. DZME 1530, ang Radyo Uno. Ang komprehensibong kabuuan ng mga kaganapan, balita at issue sa mundo ng showbiz. Mga kontrobersiyang di palalagpasin, mga intrigang di sukat ang lalim, ating alamin. Showbiz Sabado. Tuwing Sabado,